Magandang araw, Kwentong Baryo. Maging sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ang kwentong ilalahat ko sa inyo ay karanasan ng kaibigan ni Papa na itago na lang natin sa pangalang Tio Ariel. Nangyari ito panahong 1959, lugar ng Quezon Province. Alam kong kilala sa ngayon ng Quezon bilang isang magandang atraksyon sa mga motorista. Marahil kayo, kabaryo, ay alam niyo ang aking tinutukoy na lugar. Itong panahon na ito ay purong masusukal na kakahuyan ang nasa palibot ng lugar na ito. Maging ang araw ay hindi makatungtong sa lupain sa kadahilan ng sanga-sangang puno ang lugar. Uso noon sa lugar ng Quezon ang pangungopra ng nyug. Kaya't yun naman ang naging kabuhayan ni Tio Ariel. Nasa edad 23 siya ng mga panahong iyon. Tanging pangungopra lang rin ang kanyang ikinabubuhay noon. Kung minsan, tumutulong itong magtabas ng matataas na damo sa sakahan nila Mang Ador. Nangihinayang kasi itong si Tio Ariel sa kikitain niya doon. Lalo't siya lang din ang inaasahan ng kanyang mga kapatid. Ulilang lubos na kasi itong si Tio Ariel noon. Si Mang Ador naman ay isa sa mga makapangyarihan sa lungsod nila noong mga panahon na iyon. Meron itong hekta-hektaryang lupain kung saan isa si Tio Ariel na nakikigapas sa mga iyon. Sa kakarampot na salaping natatanggap ni Tio Ariel ay masaya na ito. Ang gusto lamang kasi noon ni Tio Ariel ay ang makakain sila ng kanyang mga kapatid 3 beses sa isang araw. Maisingit ko lang, kabaryo. Itong si Tio Ariel noon ay pinaniniwalaan na galing sa angkan ng mga antingeros sa Kabisayaan. Napadpad lang daw sila sa Quezon noon dahil isang angkan ng mambabarang ang pumaslang sa iba niyang kamag-anakan noon. Hanggang ngayon kasi, kabaryo, ayon sa papa ko na may karga daw umano itong si Tio Ariel sa kanyang katawan. Halos lahat ng usal sa kanan ay nakamarka sa kanyang katawan na hindi mo mababasa kung ikaw ay isang normal na tao lamang. Nabanggit iyon ng kaibigan ni Tio Ariel nang minsan sila ay nag-inuman daw. Balik na po tayo sa kwento, kabaryo. Hindi mo nga makikitaan ng katamaran itong si Ariel. Hanggat maaari ay hindi ito kakain o magpapahinga hanggat hindi pa natatapos ang kanyang trabaho sa araw na iyon. Ilang kaibigan din nila ang nakapansin sa lakas ng pangangatawan nitong si Tio Ariel. Maging sa gitna ng arawan ay tila hindi ito nauuhaw. Kaya malaki ang paghanga ng iba nilang katrabaho kay Tio Ariel. Isang umaga noon ay nag-utos daw umano itong si Mang Ador na magtungo si Tio Ariel sa masukal na gubat. Nais daw nitong pabantayan ang mga tanim doon at ibang mga hayop na kanilang pinapastol. Wala namang nagawa si Tio Ariel, kundi ang sumunod. Napag-alaman kasi nila na may mababangis na hayop ang umaatake sa mga manok at tupa na andun sa kanilang lupain sa bundok. Nang sumapit nga ang dapit hapon, ay agad nang naglakad noon si Tio Ariel patungo sa gubat. Bitbit lamang ang isang tabak at isang gasera. Natitiyak kasi nitong aabutin iyon ng pagtalikod ng araw sa kalupaan. Pasado 5:00 na kasi noong magpasya itong umalis. Habang binabagtas raw
ni Tio Ariel ang daang masukal. Tila may naramdaman daw itong nakamasid sa kanya. Kung tutuusin kasi kabaryo, aabuti ng halos 1 oras ang lakaran na gagawin para makarating sa burol kung saan andun ang mga hayop. Nang marating ni Tio Ariel ang kalagitnaan ng bundok, tuluyan ng nilamon ng dilim ang paligid. Halos mabingi ito sa katahimikan ng lugar na iyon. Tanging ingay ng mga insekto at kuliglig na lamang ang kanyang naririnig. Makailang saglit pa ang nakalipas. Tila may anino itong nasipat sa hindi kalayuan. Sa isip-isip ni Tio Ariel noon, paano magkakaroon ng isang anino sa masukal na gubat? Maya-maya pa ay napansin niyang hugis iyon ng isang matangkad na tao. Pasimple namang hinawakan ni Tio Ariel ang kanyang tabak sa bewang. Paghahanda nito sa kung ano man ang mangyari sa mga oras na iyon. Habang hawak niya iyon, pasimple naman itong nagwika ng, "Sinong andyan? Lumabas ka kung sino ka man. At ano ang kailangan mo sa akin?" Sambit noon ni Tio Ariel sa nilalang. Ilang segundo noon ang lumipas. Wala man lang nakuha itong sagot. Pagbalik ng tingin ni Tio Ariel, ay nawala ito na parang bula. Kinuskus pa nito ang kanyang mga mata dahil sa inaakala niyang dala lang iyon ng pagod sa maghapong trabaho nito. Ngunit hindi na niya ulit iyon nasilayan pa. Nagpatuloy naman sa paglalakad si Tio Ariel sa kadahilan ng iniisip nito na wala lang iyon. Pasado 8:00 na nang marating niya ang lugar na kanyang pipwestuhan upang magbantay. Naupo naman si Tio Ariel sa isang kahoy at agad na nagbukas ng gasera. Noong panahon na iyon kabaryo, ay hindi pa naman uso ang telepono. Kaya tanging pagsipol habang nakatanaw sa langit ang naging libangan ni Tio Ariel. Pamatay oras ba? Natitiyak kasi niyang malaki ang salaping matatanggap niya matapos ang araw na iyon. Agad namang naghanda ng makakain si Tio Ariel noon. Matapos niya kasing ipastol ang mga hayop ay nakaramdam ito ng gutom. Tanging kamote at saging na saba lamang ang kanyang magiging hapunan sa araw na iyon. Pagpatak ng 10:00 ng gabi ay nakaramdam ng antok itong si Tio Ariel. Di nagtagal, nakatulog ito. Naalimpungatan lang daw ito nang marinig niya ang mga alagang hayop ng kanyang amo na tila hindi mapakali. Tila may umaatake na kung ano sa mga iyon. Agad namang bumangon noon si Tio Ariel. Bit-bit ang kalas na tabak mula sa kanyang bewang. Iniikot nito ang tangkal. Bukod dun ay nakaramdam ito ng labis na pagkabahala at takot sa kanyang nakita. Nakita nitong isang tao na nasa wangis ng aswang. Nakatuwad itong pabaliktad ang lakad. Kagat-kagat ang isang manok. At nanlilimahid ito sa pulang likido. Mula bibig, papunta sa kanyang katawan. Akmang naghanda itong si Tio Ariel ng isang pag-atake. Habang narinig niya ang wika ng nilalang na iyon. "Hayaan mo kung manginain dito. Araw-araw ko na itong ginagawa. 5 sa kalahi ko ang nakapalibot sa lugar na ito. Magpasalamat ka dahil kaninang may pagkakataon kami upang utasin at kainin ka. Hindi namin ginawa. Ginagalang ka pa rin namin dahil isa ka lamang hamak na tauhan at dayo sa lugar na ito. Malaki ang atraso sa angka namin ng taong pinagsisilbihan mo." Mahabang paliwanag nito
habang umaangil sa harapan ni Tio Ariel. Nang marinig naman iyon ni Tio Ariel, tila hindi nito nagustuhan ang sinabi ng nilalang na iyon. At agad itong nagwika ng isang insulto sa akin ang binitawan mo na salita. Bakit hindi ninyo subukan na magkaalaman tayo? Pare-parehas lang tayong gustong mabuhay. Ang kaibahan lang, hindi ako papayag na patuloy niyong gawin ang nakasanayan na. Sambit ni Tio Ariel, abang nakahanda na sa kung ano man ang gagawing aksyon ng nilalang na iyon. Alam mong hindi magugustuhan ng pinuno namin ang pakikialam mo sa aming ginagawa. Wika ng isa pang nilalang na lumabas sa mga puno na nasa wangis ng isang asong tao. Nang marinig iyon ni Tio Ariel, walang ano-ano'y sinunggaban niya ng taga ang isang nilalang. Sa bilis at liksi nito, naibaon nito ang tabak sa balikat noon. Isang malakas na pag-angil naman ang naging sukli noon sa ginawa niyang pag-atake doon. Habang ibinabaon ni Tio Ariel, tila nagwiwika ito ng isang buhay na kataga mula sa dasal ng isa pa sa 7 anghel. Pinaniniwalaan noon ni Tio Ariel na isa iyong matibay na pamuksa. Kahit itaas sa sukdulan ng iyong puder at kabal sa katawan ay kayang basagin ang dasal na iyon. Ngunit ang magiging kapalit noon ay ang pagkabawas ng iyong kakayahan sa pagsasalita. Nang magawa iyon ni Tio Ariel, ay biglang nagliyabang nilalang na iyon. Laing gulat naman ang ibang kasamahan ng nilalang nang masaksihan nila ang sinapit ng kanilang kasama. Ano? Bakit tila gulat na gulat kayo? Hindi nyo ba inaasahan na mauutas ko ng ganon kadali ang kasama ninyo? Subukan nyo ako para maubos ko na ang lahi ninyo. Wika ni Tio Ariel sa mga nilalang na natitirang nakatayo. Nang marinig iyon ng isa ay agad naman itong lumundag sa harapan ni Tio Ariel. Akmang itutusok nito ang kanyang matatalas na kuko. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, laking gulat ng nilalang na tila dumaplis ang kanyang kuko sa balat ni Tio Ariel. Tila gulat na gulat ito sa kunat na tinataglay ng balat nito. Ilang beses niyang inulit at pinaunlakan naman iyon ni Tio Ariel na saluhin ng mga iyon. Ngunit maging galos ay bigo itong makagawa sa kanyang balat. Yan lang ba ang kaya mo? Tanong ni Tio Ariel habang nakangisi sa nilalang. Anong klase ang karga mo sa katawan? Bakit hindi bumabaon ang kuko ko? Wika ng isang nilalang. Ngunit hindi na iyon natapos pa sa kadahilanang sinakal na ito ni Tio Ariel saka itinarak sa dibdibang hawak nitong tabak. Ilang segundo lang ang tinagal noon. Agad din itong nalagutan ng hininga. Nang mapansin ng iba na wala na silang laban, nagwika ang isa na umatras. Indikasyon na talo sila sa labanang iyon. Sabay nagwika ito ng, babalikan ka namin, at sa pagbabalik na iyon, hindi mo na magagawa ang mapangiti pa. Hindi naman nag-aksaya ng panahon itong si Tio Ariel na habulin ng mga iyon, sapagkat alam niya ang limitasyon ng kanyang kakayahan. Iniingatan din kasi nito ang kanyang pagkatao sa ibang taga-dayo nila. Lumipas ang gabing iyon, umaga na, at nagpasya na itong bumalik sa kanilang lugar. Parang walang nangyari. Maya-maya pa
Pasado 10:00 na nang makarating ito sa kanila. O Ariel, ikaw pala. Kamusta ang pagbabantay mo sa mga hayop natin? Naging mapayapa naman ba? Wika ni Mang Ador habang kumukuha ng salapi sa kanyang bulsa. Oho, sa katunayan po niyan halos natulog lang ako buong gabi. Sagot doon ni Tio Ariel. Nang makuha na ni Tio Ariel ang pera, ay agad na itong nagtungo sa pamilihan. Doon pa lang kasi ito makakabili ng makakain nilang magkakapatid. Nang makapamili naman ito, ay agad nitong pinaybay ang kalsada patungo sa kanilang tahanan. Mag-aalas 2 na noon ng hapon, nang mapadaan ito sa isang makitid na kakahuyan. Tila may pakiramdam ito na meron sa kanyang sumusunod. Binilisan pa nito ang kanyang paglalakad. Nga pala, kabaryo, nang oras na iyon ay inilahad ni Tio Ariel sa aking ama na alam niyo yung pakiramdam na kahit kayo lang mag-isa sa lugar parang meron kayong nararamdaman na nakamasid o nakatitig sa inyo. Ganun na ganun ang pakiramdam noon ni Tio Ariel sa mga oras na iyon. Maya-maya pa nga ay nang hindi na mapalagay itong si Tio Ariel, agad itong lumihis ng daan. Naisip nito na baka mahuli o maaktuhan niya ang taong sumusunod sa kanya. Akmang sisilip si Tio Ariel sa siwang ng kahoy ng isang puno. Tila walang tao sa lugar na iyon. Maging ang mga hayop na pwedeng maging sanhi ng ingay ay wala rin. Maya-maya pa ay tila binalot ng kilabot itong si Tio Ariel. Isang boses kasi ang narinig niya mula sa kanyang likuran habang nagwiwika ito ng, "Ako ba ang hinahanap mo?" Sabay ngumisi ito ng hawig sa isang mangkukulam. Nang lingunin iyon ni Tio Ariel, namuo sa kanyang buong pagmumuka ang butil ng pawis. Nakita niya kasi itong purong itim ang kasuotan at merong itong salakot sa ulo na tanging bibig lamang ang kanyang nakikita. Sino ka? Bakit mo ako sinusundan? Wika ni Tio Ariel sa nilalang habang hawak ang tabak sa kanyang tagiliran. Masyado ka namang matatakotin. Bubunutin mong tabak na iyan. Gusto ko lang ibigay sa iyo ang naiwan mo kanina sa pamilihan. Wika ng nilalang na tila nang iinsulto. Sabay iniabot nito ang isang supot na naglalaman ng sariwang isda. Nang makita iyon ni Tio Ariel, ay agad naman niya itong kinuha. Ramdam niya noon ang kakaibang presensya sa pagkuha niya ng supot mula sa kamay ng nilalang. Ganun ba? Salamat. Akala ko kasi kung ano na. Sana hindi ka na nag-abala, Ginoo, para lamang ihabol sa akin itong supot na naglalaman ng isda. Sambit ni Tio Ariel. Huwag kang mag-alala. Wala yun. Kasiyahan sa akin ang ibigay ang nararapat sa binayaran mo. Sagot noon kay Tio Ariel at agad itong naglakad ng mabilis papalayo. Nang mawala iyon sa kanyang harapan, agad namang nagpatuloy si Tio Ariel sa paglalakad. Ilang sandali pa, nakarating na ito sa kanilang tahanan. Agad na iniayos ni Tio Ariel ang mga gagamitin at kanyang pinamili. Yun din kasi ang magiging hapunan nila sa araw na iyon. Laking pasalamat niya rin ang maibalik sa kanya ang uulamin nila. Sumapit na noon ang dapit hapon. Mag-aalas 7 na noong maghain na sa kanilang hapagkainan ang isa nitong kapatid. Masaya silang kumain at tila wala ng bukas.
Minsan lang din kasi kumita ng maayos itong si Tio Ariel. Pagkatapos nga ay agad na rin nilang niligpit iyon. Sandaling lumabas si Tio Ariel sa kanilang bakuran. Habang nakatingin ito sa kalangitan, ay agad na pumasok sa kanyang isipan ang matanda na nakasalamuha niya sa kakahuyan. Pilit niyang inaaninag ang mukha noon sa kanyang isip. Dahil napagtanto nito na hindi iyon ang kanyang binilhan ng isda sa talipapa. Paanong nalaman ito at agad na nakasunod sa kanya? Kinabukasan nga, bago pumasok si Tio Ariel ay saglit na dumaan ito sa pamilihan upang makasiguro na iisa lamang ang taong nagbalik sa kanyang supot na iyon. Nang makarating nga ay laking gulat ito dahil babae umano ang nagbabantay sa tindahan na iyon. Inilibot niya pa ang kanyang mga mata, ngunit wala na siyang makita na matandang lalaki sa lugar na iyon. Hindi siya maaaring magkamali dahil sa boses noon ay isa itong matandang lalaki na may hahalin tulad mo sa madiin na boses. Nang mapagtanto niya na mag-aalas 9 na, nagmadali na itong nagtungo sa gapasan ni Mang Ador. Ilang minuto ay andoon na ito at agad bumungad sa kanya si Mang Ador. Nangumiti at bumati ng magandang umaga. Tanging pagtango at ngisi lamang ang isinukli nitong si Tio Ariel sa matanda. Nagsimula na noon si Tio Ariel sa kanyang trabaho. Habang nagagapas siya noon, muling lumapit si Mang Ador at nagwika ito ng, Ariel, pagtapos mo dyan ay puntahan mo ako sa loob ng tarangkahan. May gusto kasi akong sabihin sa iyo. Tanging pagsang-ayon lamang ang naging sagot doon ni Tio Ariel. At agad na nagpatuloy ito upang matapos rin kaagad ang kanyang trabaho. Ilang saglit pa nang matapos na nga ito, agad na itong nagtungo sa tarangkahan ng bahay ni Mang Ador. Mang Ador, natapos ko na po ang gawain ko. Ano pong nais niyong sabihin sa akin? Tanong dito ni Tio Ariel. O ikaw pala Ariel, mabuti naman, maaasahan ka kita. Gusto ko sanang sabihin na ikaw na muna ang tatao sa gubat. Gusto ko bantayan mo muna ang mga alaga ko roon. Mahirap magpakampante't lalo't marami na ang pagbibenta ko sa mga iyon. Huwag ka rin palang mag-alala. Wala kang problema pagdating sa sasahurin mo. Dadagdagan ko pa iyon. Paglalahad noon ni Mang Ador. Nang marinig iyon ni Tio Ariel, ay wala ano-ano'y agad itong pumayag. Alam kasi nito na halos doble o triple ang kanyang kikitain sa pagbabantay. Nawala na rin sa kanyang isipan ang nangyari doon nang minsan itong magbantay sa gubat. Nang matapos nga ang kanilang pag-uusap, agad namang nagmadali ito pauwi sa kanilang tahanan. Batid kasi nito na maaaring ilang araw o linggo ang kanya nga abutin sa gubat. Mas makakabuti kung kukuha ito ng iilang kasuotan na kanyang gagamitin. Nang maikwento niya ito sa kanyang mga kapatid, ay ganoon rin ang naging reaksyon nila. Masaya sila dahil sa pagbabalik ni Tio Ariel ay makakakain ulit sila ng masarap dahil sa kanyang kikitain. 5:00 ng hapon noon, nagpasya na itong si Ariel magtungo sa gubat. Kagaya ng nauna, tanging tabak at gasera lang ang dala nito at iilang damit patungo sa gubat.
Halos abuti na ng dalim itong si Tio Ariel sa kanyang paglalakad. Maya-maya pa ay nakaramdam ito ng di kaaya-aya sa kanyang katawan. Sa paglalakad na iyon ni Tio Ariel, muli siyang nakaramdam ng hindi kaaya-aya sa paligid. Nariyan pa, habang naglalakad ito, may tunog din ng pagyapak sa mga tuyong dahong nasa lupa. Agad namang nag-usal itong si Tio Ariel. Nagtaas ito ng puder sa katawan upang sa paunang depensa. Ramdam din kasi nito na anumang oras ay mayroong hindi magandang mangyayari. Maya-maya pa, biglang nakarinig ito ng isang napakalakas na pagtawa. Nanggagaling iyon sa kanyang likuran. Nang lingunin niya ito, laking gulat niya dahil yung nag-abot sa kanya ng supot ay doon nagmula ang tunog na iyon. Habang hindi makatayo ng maayos itong si Tio Ariel, nagwika naman sa kanya ang nilalang na, "Mukhang nahihirapan ka na, Ariel. Kamusta ang pagkain niyo ng mga kapatid mo? Nagustuhan mo ba? Lahat ng kinain niyo ay may isang laso na unti-unting sisira sa inyong sistema." Matapos masambit iyon, ay pahakbang itong lumapit sa kanya. "Sino ka at anong pakay mo sa amin?" Tanong doon ni Tio Ariel. "Akong isa sa mga naging sanhi sa pagkawala ng mga kaanak mo, Ariel. Ilang taon ang makalipas. Hindi mo na ba matandaan? Kayong mga antingero, ang hadlang para maisakatuparan ng kataas-taasang gabunan, ang adikain namin, nalipulin at sakupin ang buong Kabisayaan." Mahabang paglalahad noon ng nilalang. Nang marinig lahat iyon ni Tio Ariel, agad na pumasok sa kanyang isipan ng nangyaring pagkaubos ng kanyang angkan sa Kabisayaan. Tanging mutya ng pangil ng kalabaw ang karga noon ni Tio Ariel. Walang ano-ano'y biglang sumugod naman ang nilalang na iyon. Doon ay napagtanto ni Tio Ariel. Nakasamahan iyon ng ibang aswang na gumambala sa kanya noong nagbabantay ito ng pastol. Nalaman niya rin na isa itong may posisyon sa angkan ng gabunan sa kadahilanang isa rin itong mambabarang. Laking gulat din ni Tio Ariel nang ikumpas ng nilalang na iyon ng kamay nito. Kasabay noon ang paglabas ng dalawang baboy ramo na nanlilisik ang mata at naglalabasan ng mahabang pangil. Meron rin doon na isang kulay puting kalabaw na isa lang ang sungay. Agad na nagsenyas ang aswang na mambabarang ng isang pagsugod. Patakbong sumugod ang mga aswang na nasa kaanyuan ng hayop. Alam noon ni Tio Ariel na dihado ito dahil masyadong mataas ang laso na nilagay ng mambabarang sa kanyang katawan. Na mga sandaling iyon ay ramdam na ramdam niya ang sakit. Umatras naman ito ng bahagya, sabay hugot ng tabak sa kanyang tagiliran. Nang wala ng isang dipang layo nito sa mga nilalang, isang usal ng kanan ng kanyang binanggit, sabay ihip sa tabak na iyon. Sa pagkakataong iyon, ibinigay ni Tio Ariel ang lahat ng puwersa niya sa paghambalos ng tabak, patungo sa isang baboy ramo. Hindi naman siya nabigo, dahil na rin sa mutya ng pangil ng kalabaw na nasa kanyang katawan. Nabigyan siya nito ng puwersa upang ibitaw iyon.
Agad namang bumaon iyon sa tadyang ng nilalang. Habang pilit na ibinabaon ni Tiyo Ariel ang tabak, siyang usal din ito ng mga buhay na kataga na lalong nagpaangil ng napakalakas sa nilalang. Isang itim na likido naman ang sumirit mula roon. Alam noon ni Tiyo Ariel na anumang oras ay mawawala na iyon ng buhay. Nang hindi niya mapansin mula sa kanyang likuran, agad na umatake sa kanyang kalabaw na iisa lang ang sungay. Doon ay ibinaunang nilalang ang sungay na iyon sa bandang likuran ni Tiyo Ariel. Doon ay tila ramdam na ramdam niya ang guhit noon mula sa kanyang laman. Maging ang kabal nito ay walang nagawa sa pag-atake ng nilalang na iyon. Pilit pa nitong iniaangat si Tiyo Ariel gamit lamang ang sungay. Tanging pagngisi lamang ng mambabarang ang kanyang naririnig habang nagwiwika ito ng, Ano ang tingero? Asa ng sinasabi mo nang minsan sa lakayin ka namin? Puro ka lang salita. Hindi mo naman pala kaya. wika noon ng mambabarang. Pilit kumakawala itong si Tiyo Ariel, ngunit hindi ito makaalis. Bukod sa nakabaon sa katawan niya ang sungay, tinigalpo pa siya ng mambabarang. Maya-maya pa ay may pilit kinukuha sa kanyang kasuotan ang mutya ng pangil ng kalabaw. Pilit itong kinukuha sa bewang ni Tiyo Ariel ng mambabarang na iyon. Di naglaon. Nakuha nga ito. Maging ang mga dasal na nakamarka sa katawan ni Tiyo Ariel ay nawalan ng bisa sa lakas ng presensya ng aswang na mambabarang. Nang makuha iyon, ay laking gulat ni Tiyo Ariel. Dahil parang wala lang iyon kung hawak-hawakan ng mambabarang. Ang paniniwala kasi noon ni Tiyo Ariel Cabarrio, pag nasa panig ka ng kaliwa ay wala kang kakayahan na humawak ng kahit anong karga o medalyon ng kanan, lalo na kung ito ay buhay na gamit. Nang malaman ng mambabarang na iyon ang pinagmumulan ng lakas ni Tiyo Ariel, nagwika naman ito sa kanya ng, Eto ba ang pinagmamalaki mo? Tingnan mo kung papaano ko basagin sa harapan mo. Pagsambit noon ay agad itong inilagay sa lupa. Isang dasalang pinakawalan ng mambabarang. Tila ba umusok noon ang mutya ng pangil ng kalabaw. Indikasyon na iniwan na ito ng mga buhay na salita. Nang makita iyon ni Tiyo Ariel, ay hinang-hina na ito. Anumang oras ay mawawalan na ito ng malay. Ang nasa isip niya na lang noon, ang makauwi para mailigtas ang dalawa niyang kapatid sa laso na inilagay ng mambabarang. Nang mapanto ng mga nilalang na mawawala na ng buhay si Tiyo Ariel, agad namang hinugot ng kalabaw ang kanyang sungay na nakabaon noon sa likuran ni Tiyo Ariel. Narinig pa niya na nagwika ang mga iyon papalayo sa kanya at walang humpay ang pagtawa. Pinilit pa noon ni Tiyo Ariel ang bumangon. Ngunit hindi niya na ito kakayanin pa. Maging ang mga usal noon ay hindi niya na magawa ng maayos. Alam niyang isa sa dahilan ng kanyang paghina ay ang pagkawala ng mutya sa kanyang katawan. Noong panahon na iyon, Cabarrio, nawalan ito ng malay. Halos isang araw ito roon na nakahiga lamang, habol-habol ang kanyang hininga. Nang magising itong si Tiyo Ariel, ay nasa kanila na ito. Tanging isang pag-iyak ang gumising sa kanya.
Pagtingin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Nang hanapin ni Tio Ariel, ang isa ay hindi naman umimik ang kapatid niyang iyon. Doon ay pumasok itong si Mang Ador habang nagwika ito sa kanya ng, "Ariel, paumanhin. Ngunit ang isa mong kapatid ay wala na. Hindi na nito nakayanan pa ang lason sa kanyang katawan. Noong naglalakbay ka patungo sa tarangkahan sa gubat, ay agad na nagpunta sa akin ang mga kapatid mo. Tinawag ko pa ang albularyong karatig na yon, ngunit hindi na naagapan pa. Isang malakas at makapangyarihang lason ang pumasok sa kanilang katawan. Mabuti at ang isa mong kapatid ay napasuka pa ng albularyong iyon." Mahabang paglalahad ni Mang Ador sa kanya. Nang bumalik ang wisyo ni Tio Ariel, walang paglagyan ng kanyang galit noon. Makailang araw pa ang dangdaan nang matapos na nilang mailibing ang kanyang kapatid. Nagwika si Tio Ariel na gusto niya umanong gumante. Nagsalita naman si Mang Ador na tutulungan niya ito at panahon na siguro. Sa pagwika na sinambit ni Mang Ador, ay tila nagaluhan itong si Ariel sa kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Okay, so ayun mga kabaryo, puputulin natin dito yung kwento kasi hanggang dito lang siya sinisender eh. Bali, hanggang part 3 ang meron tayong sulat. So, hanggang dito na muna, wala muna akong shoutout. Siguro sa pinali ko na ilalagay. Pag-upload nito, i-upload natin yung kasunod na part. Tapos, bakbakan na ulit. Yan, so, kayo na muna ang bahala kung anong mabibigay niyong opinion dito kay Ariel, no? Na nawala yung kapatid niya. So, yun lang mga kabaryo. Hintayin niyo yung part 2. Maraming salamat.